This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimungso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin J. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa Radyo Natin FM. Hello, maayong adlaw kanatong tanan mga friends, mga hinugugma natong mga kaigsunan dinhi sa tibok nga probinsya sa Biliran. Ug sa mga maabot sa atong broadcast, we are broadcasting live diri sa Radyo Natin FM. Today is May 7, Kumusta ka mo? Ang atong mga suking tigpaminaw din sa mga 8 ka mga lungsod nga nasakupan sa atong island paradise sa Biliran. Through the efforts kini atong program is through the efforts paningkamot gyapon sa atong gobernador nga si Governor Gerard Espina. Today is May 7. Ang daw, hapit na ang eleksyon next week na. Petsa 12. But before mag-start kitang party election,
graduasyon niya na diha sa mga kolehiyo o diha sa mga college universities na dinhi sa ato sa Naval. We have only one university here. Oh, it's the BIPSO. Graduasyon. Kagahapon, karon ug unyang hapon, ha? Ang mga taga-CAS, mga taga-Department of Criminology, they are ang mga graduating students. So congratulations, ha? Oh, makalilipay gud pagtan-aw basta graduating na. Labi na kung ma-graduate na kung mapasa dito yung tablado, tatawagon ng inyong pangalan, takid daw ka, nindot. But remember this, guys, kumbaga nakakapamamati, nakakapaminaw, diha sa mga tagsa mga boarding houses, din sa Naval, kadtong mga graduating students, paminaw ka mo iniha nga kung mensahe sa inyo, graduation is just your beginning. It's not yet the end. Nga kahuman pag-graduasyon, ang uban, ready na, pagminyo. Dili pa. Ayaw lang sa kamo pagminyo. Karon pagkahuman ninyo pag-graduate, kung ba ang uban may da po mga board exam, prepare for your board exam, ha? Kinanglan makapasagya pong kamo sa board exam kay para anindot ang inyong mga future sa mga maabot ng mga adlaw, ha? So congratulations kaninyong tanan na mga graduating students, ha? Pakpak kita nga tanan diya sa BIPSO ang mga estudyante nga nang graduar karon. Kay kinanglagad karon yung graduar god, ha? Kay magpahinay-hinay gani ang mga estudyante, labi na ang sa first year, second year, third year pa lang, mapupukis ka mo. And also, we would like to congratulate po ng mga parents, mga parents nga naning kamot nga maumul ka mo, mangadto ka mo dito sa maayong kinabukasan para sa kanyo. Aron makatabang ka mo sa inyong kagulingon naman lamang, ha? Sa inyong kagulingon o sa inyong mga ginikanan. Ha? Ayaw lang sa pagminyo. Ha? Oh. Okay. Ugma may graduasyon paghihapon, ha? Pizza City karon. Next week, hapit ng eleksyon, na Lunes nga adlaw, May 12. Pila na lang adlaw, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ha? Election na. During the elections day, May 12, early morning kamo, kinanglan magmata na kamo sayo, ha? Kay mag-able ang mga voting precinct alas 7 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi, 7 to 7 p.m. For senior citizen, kadtong mga persons with disabilities, OPWD, and pregnant women, alas 5 pa lang sa buntag pagmata na kamo karon na makalikayan na ang crowd, labi na kumbaga mainit karon ng panahon, ha? We encourage those mentioned to come early ngadto mo sa inyong presinto na may da naman ninyong guide kung mag-unsa na kamo kung asa mo buboto, ha? Regular voting hours is from 7 a.m. Pero kung kinang masayo-sayo pa, alas 5 pa lang sa buntag pagbata na kamo, senior citizen, persons with disability, kadto na mo dito sa inyong mga presinto. Please be informed with your family members, ha? Let's make election day safe and comfortable for everyone. Pinalan makausalan sa tulo ka tuig. We are voting for congressman, governor, vice governor, and plus the 8 members of the Sangguniang Panlalawigan. You have to vote also for mayor, vice mayor, and the
members of the Sangguniang Bayan. Do not forget also to to vote for the party list and the senator, mga senatoriables, kung kinsa inyong napupusuan. Ayaw ka mo pagpadala kung kinsa lang inyong mga papaliton ka mo sa inyong mga botos. Kung kinsa ang inyong napupusuan, kana mao'y nindot nga pabasianan ninyo para sa pagpili nato karong elections. Remember that the future, ang atong mga future na sa mga leaders. Kung magpili kitag baluktot nga leader ta, kay napalit lang kita, baluktot god gyapon ang atong nga kinabuhi ug atong dagan sa atong nasod. So this is only once in every 3 years. Kay midterm elections man kini karon. Adi nga ni may mga paibaro, ang 2025 national and local elections approaches. Remember that, nga mga voters, kitang mga empleyado, and the candidates who are job applicants. What would you hire someone unqualified for an important job? Of course, not. Kinanglan na qualified ang atong mga pipilion nga mga kandidato. Kanang magpili ka ni talabi na for senator sa atong pipilion. Kanang may background na good, nakikita nato nga may nahihimo siya sa Senado. Kinanglan may integrity and track record. Look at into their past actions, not just promises. Karon kay eleksyon, daghan ang mga promises, mga pagsaad. Daw mga pagsaad, daghan ng mga saad nga wala tumana. Daghan ng mga mapipili nato ng mga senador. Dili lang ka ng mga sayaw-sayawang ka lang dina, unsa pa tatagan ka lang jacket, bubutusan na nimo. No, let us not vote for kay pambantog kay popular. Bubutusan na nato. Let us look for the integrity and his track record. Have they served with honesty and accountability? Importante kini. Kay magsinayop ka ni kita pagpili og kandidato. Wow. 3 years kita nga magsasuffer. It's not only you, not only your children, pati ang tanan. Imagine dagko mga sweldo ani mga senador. Dagko pa kini mga sweldo kontra kaninyo kanato. Dili lang kay pipilion lang nato ang mga kinsa lang di gusto maging senador. Look at let us look at their integrity and track record. And also, their competence. May competence ba sila? And experience. Do they have relevant experience for the position they seek? Sa ilang magipapangita nga posisyon. Have they shown strong leadership and decision decision-making skills? Dili lang kay bantog kay nakikita ninyo sa television. We have a clear kinanglan ng kandidato, tanawon ninyo ang klaro nga plataforma. A clear platform and vision. Study their plans and advocacy. Unsa bay ilang mga plano nato, labi na karon ang atong nasod, daghan ang problema nga kinanglan masolusyonan, daghan ang daw pati pa sa atong mga anak kanay nga problema nga atong ginasasagubang sa pagkakaron, dako kini nga problema ang mga utang nato nagtitikad ako lang. Pati sa mga anak nato mga pila na naton mga trilyon sa siguro utang din sa Pilipinas. Do they present realistic, well thought out solutions to national and local issues? Usa pa kana, ang character and leadership style.
Are they ethical, disciplined, mga disiplinado, mga respetado ba kini sila? Do they unite people rather than create division? Pagpabagwagon, papagaway-awayon? Oh, naig mga kandidato diya nga magaling sad. Ingong pa nila, bantay ka mo. Ha? Kay hapit ng eleksyon, pag magbuhat na nga ng eleksyon, makadaog kini nga mga tauhana, goodbye na. Ingong pa nila. Ha? Goodbye. Oh, may commitment ba kini sila nga sa public service? Are they running to genuinely serve or just for personal gain? Pasinunya ang ilalang bursa ang kanang papadakuon, ha? Kinahanglan genuine good sila nga makapag-survey sa kanato. Let us look beyond their slogans. What's their actions? Beware of candidates. Magbantay ka mo kandidato nga number 1, rely on vote buying, abusing state resources, employing dirty tactics, and empty promises. But daw, kadagan na kini. Dagan ng kandidato karon nga gifailan na og kaning disqualification case. Kay daghan ng mga pagpanulti dito sa entablado nga panulti nga to sa ilang kakontra nga below the belt na. Usa pa kining derail rinin pag vote buying. Bibilhin ang boto. Bueno, kay kung madili nimo dawato ng boto, maot ka. Dawata na lang po ng ang boto, pero ibutos ang imong konsensya kung kinsang naangay nga mo kandidato para kanato. Kanang mga kandidato nga nag-spread og fake news and disinformation, ayaw mo ana. Ayaw mo ana. Kanang mga kandidato nga unsa pa ni karon kay nahilig naman kita social media at ayaw mo ana nga mga klaseng kandidato. Okay. Who engage corrupt practices labi na karon. Ha? Nagtitika pordoy ang atong gobyerno. Let us not hope na ang tao ng atong gobyerno nagtitika pordoy na. Kung mamimili pa kitag mga corrupt ng mga kandidato, labi na nga mga magtitika pordoy la ang atong kahimtang sa atong panggobyernuhan. Ayaw good mo niya nga mga kandidato kanang mga lack nga concrete plans for governance. Way klaro nga plano para sa panggobyernuhan. Ang klaro lang sa ila, bantog kay mga kinsa na daw sila nga mga talpulano ning kandidato. Pero kung papangutanan kung sa ilang konkreto nga plano para sa governance, wala sila. Ayaw mo niya na nga klase nga kandidato. So, your vote shapes for the future. Pili good ka mo wisely, critically, and responsibly. Let's build a better Philippines and a brighter tomorrow. Pinagi og pagpili og mga opisyalis na truly who deserve to be served. Amo na. So, during the election day, ilan na lang kadlaw? 7 karon, 8, 9, 10, 3, 4. Pagka Lunes, 1 kanang election. Pero that is holiday. Holiday man ang Lunes. Kaya that is to give way sa atong mga butante nga makapagbutos. Ang atong takna, 22 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulamonon, Sivia sa probinsya sa
Biliran na. Uy, congratulations daw to the new 24 registered electrical engineers. Natay 24 registered electrical engineers din sa ato sa probinsya sa Biliran. Oh. From Biliran Province State University. Yung registered electrical engineer licensure examination with a remarkable of 87.5% passing rate for the first time takers and an overall performance of 75%. Oh. So we are very proud nga dagan na tag mga engineers, electrical engineers from din sa atong university. Ang BIPSO, they proudly surpasses the national passing rate of 61.37%. So congratulations. Kana good nga mga kana good nga mga estudyante niya pagkukuha ang board exam pasado. Yeah. Kaya mo ini ang mga kinanglan nato din sa ato nga nasod sa pagkakaroon. Ang Board of Electrical Engineering officially announced that 4,137 out of 6,741 examinees sa sulod sa 6,741, 4,137 nga mga examinees ang mga nakapasar niyan nga REE board exam. So congratulations, congratulations. Diha sa BIPSO na nakakapag-produce og mga board of electrical engineers. Congratulations to our new registered electrical engineers. 87.5%. So mauna ni basta mga nindot ng mga pag-aaral sa mga estudyante diya sa mga tunghaan, ang resulta mo pa sa dayon. Okay. Ang takna 24 minutos ang nakalabay sa alas 11. Oy, call for applicants. Philippine-Israel Internship Program. Wow! Nindut kini. Nga Israel Internship Program. Philippine-Israel Internship Program. The 11-month internship program in Israel is a collaboration with the Agro Studies International Training Center, which aims to provide global exposure to 150 Filipino youth. Deadline for application will be this coming May 19. This year, 2025. Send your applications and to Article 8 at the ati.da.gov.ph or visit the ATI RTC Lower Campus, Vizca, Baybay City. Okay. So, next news. Ano sa isunod na ito nga news? Ito. BIPSO gears up for 47th commencement exercise with over 2,000 graduates. Biliran Province State University is set to hold its 47 commencement exercises karon nga adlaw. Excuse me. May 6 to 7 with a total of 2,163 candidates for graduation from its Naval and Biliran
campuses. So, of the total 1,917 undergraduate candidates are from BIPSO. From BIPSO Naval Campus. While kining 246 are from Biliran Campus. Karon nga tuig 2025, 323 graduates will be confirmed in Latin honors. May mga honors kini sila. The Naval Campus accounts for 302 honor recipients, including 47 magna cum laude. Kadagdagan ng mga magna cum laude. And 255 cum laude awardees. Wow! Nindot ra ba kini nga mga pag maging cum laude ka karon di kinakinakinanglan mo kuha og civil service exam kay automatic. So 323 graduates will be conferred Latin honors. The Naval Campus accounts for 302 honor recipients, including 47 magna cum laude, 255 cum laude awardees. From Biliran Campus, 21 graduates will receive Latin honors and 2 magna cum laude and 19 in cum laude. Ang atong commencement speaker karon si Attorney Leonito Bacalando Jr., Secretary of the Department of Justice in the Federated States of Micronesia and alumnus of the former Naval Institute of Technology or NIT pa kaniyari. Now BIPSO, karon BIPSO. Attorney Bacalando is the first Filipino appointed to lead Micronesia's Justice Department. Siya karon ang atong commencement speaker. In addition, the graduation for Laboratory High School, last May 5, nag-graduation na kini sila. A total of 103 junior high school graduate competitors and 145 senior high school graduates are expected to participate. So congratulations to you all. The 47th commencement exercises. Okay? Minuto na lang ug sa mag alas 12:30 kaya nga atong tulumanon kutubla alas 11:30. Oy, palala ha. Still gun ban. Still gun ban pa sa pagkakaroon na during the election period, no persons shall bear, carry, or transport firearms and other deadly weapons in public places, including any building, street, park, private vehicle, or public conveyances. Kung lisensyadong inyong mga pusil, if licensed to possess the carry the same, unless authorized in writing by the Commission on Elections. The Commission, through its Committee on In-Bank on Firearms and Security Concerns, has the sole and exclusive authority issue certificates to authorizing bearing, carrying, and transport of firearms and other deadly weapons. Kini to ensure nga karon nga eleksyon way maot nga mga naitatabo. Pero din sa atong probinsya mga good boy, good girls mo kita din ha. Ayaw kita pag sinubad dito sa uban nga mga lugar. We have here mga kandidato nga talaga tangkod nga mga kandidato tanawa ang uban nga ni nga mga candidates way kontra si congressman way kontra
May dagad konta si Governor, pero sige lang. Oh. So, that's it, ha? Monday, Elections Day na. May 12. Oh. Okay, wala naman tayo eksaktong oras, ha? Binilang sa nato, gintatapos sa atong tulumanon karong adlaw, ha? May 7. Oh, papainom dumunta ka mo nga kinanglan ang tag-init. Sige lang gyapon ang ting-init, ha? Paglikay kita sa initan ug maayo kay dako ang peligro sa heat stroke. Okay? So, sa ngalan sa atong Governor, si Governor Gerard Espina, o sa ngalan sa atong Provincial Information Office, Attorney Ed Igano, ini si Aldrin J. Nagpapasalamat sa inyong paminaw, mayong udto. God bless and mabuhay. Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron nahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin